Meron ka rin bang ganito sa bahay nyo? Yung anlaki ng gap o siwang sa pagitan ng aircon at butas. Sayang naman ang lamig kung hindi mo gagawa ng paraan. Meron palang solusyon dito na hindi ka naman gagastos ng mahal. Ito nga ay hindi umabot ng 100 pesos. Kaya't panoorin nyo ang video na to dahil ipapakita ko sa inyo ang aktual na pagtapal sa ganito kalaking siwang. At first time ko itong gagawin kaya hindi ko alam kung epektibo ba ito. Malay mo, ang video na ito ay makatulong din sa problema mo. Ang aking gagawin na pantapal na napanood ko rin naman sa mga social media, ang paggamit ng foam sealant. Malaki tong aking nabili. May laman na 750 ml. Nakalagay naman dito kung saan ba ito ginagamit. For example, seals around windows, doors, sliding, fills cracks and joints, gaps, around pipes, vents, utility lines, and electrical outlets. So tama lang dahil nakalagay din dito seals between sole plate and concrete slab. Yung mga pag-iingat bago ito gamitin ay nakasulat din dito tulad ng paggamit ng protective gloves at safety goggles. Ang unang gagawin ayon sa aking nabasa ay linisin muna ang mga porsyon na maalikabok, may mga grasa o madudumi para kumapit ang ating foam spray. Ang susunod naman na aking gagawin, ito ay wala naman sa procedure. Pero sa tingin ko ay makakatipid ako kung gagawin ko ito. Lalagyan ko siya ng styrofoam dahil ang lalaki ng mga gap at hindi ko alam kung kakasya ang isang piraso na aking nabili. Kaya't para makatipid, tutulungan ko ang spray. Lalagyan ko ng stopper na styrofoam ang parting likuran nito. Yung styrofoam na aking nilagay, hindi yan kapantay ng wall. Itinulak ko yan. Yan ang magsisilbing stopper ng foam spray. Dahil sa tingin ko kung wala iyan, ay baka mapunta lahat ang foam spray sa bandang likuran. At syempre, nagtitipid din naman ako. Sinigurado ko lang nakakasya ang 750 ml na foam spray. Pangalawang gagawin, shake mo lang ang lata sa loob ng 2 minuto. Mas malakas na shake, mas maganda. Tanggalin ng takip at ilagay mo na ang screw gun. Sa pag-spray nito, mali na ito ay nakatayo o yung nozzle ang nasa taas. Dapat naka-upside down. Yung nozzle lang nasa ilalim. Mas effective daw kasi kung ganito ang ating gagawin ayon sa aking nabasa. Start na natin yung pag-spray. Dapat daw hindi nakadikit sa wall dahil may possibility na ito ay tatalsik. Napansin ko sa unang pindot, ito ay medyo matigas at walang lumalabas na foam. At habang tumatagal na aking pinupul yung trigger, iyan na. Lumabas na yung foam. Dapat daw gently lang ang pag-pull ng trigger. Tansyahin mo na rin kung gusto mo ba na malakas ang talsik o dahan-dahan. At dahil nga first time ko rin namang gumamit ng ganito, pagpasensyahan nyo na dahil hindi maganda ang pagkaka-spray. Pero dito sa pababa, medyo nagagamay ko na yata. Halos na diretso ko dulo-dulo.
Eto na yung kinalabasan ng aking spray. Ang baboy, di ba? Hindi pa kasi tapos yan. Normal lang yan. Dahil kapag natuyo ito, pwede mo itong ikat. Pwede mong isisin. Pwede mo nga rin daw itong pinturahan. Talagang lumolobo siya, promise. So sa ngayon, iiwanan ko muna siya. Maya-maya, tatabasin ko mga sobra. Dahil 20 minutes daw ito bago matuyo. Pero ang curing period niya o ang tuyong-tuyo ay 24 hours. Eto na ang kanyang itsura after 3 hours. Hindi naman ako nagmamadali kaya sinobrahan ko na yung oras. Na sa tingin ko ay tuyo na naman siya. At malambot lamang pala ito. At magaan din. Parang styrofoam din. Pero solid, buong buo. Hindi siya napupulbos tulad ng styrofoam. So ngayon nga ay ikakat ko na siya. Lahat ng kanyang sobra para naman magandang tingnan. At cutter lang ang aking gagamitin. After cutting the excess foam, ganito na ang kanyang itsura. Okay naman. May mga nakikita lang ako na ampaw. Pero hindi naman true and true o tagos. More practice pa siguro para ma-perfect ko ang pag-i-spray. At alam nyo ba mga bossing, may natira pa sa 750 ml na aking ginamit. Ang isang bottle nga pala ay nagkakahalaga ng 95 pesos. Dahil silyado na, siguradong kahit ipis ay hindi makakasiksik dyan. At para naman magandang tingnan, ganito naman ang aking ginawa. Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong tips, baka naman pwedeng humingi dyan ng isang like, share, and subscribe. Hanggang sa susunod na mga tips.